at mabiyayang gabi, madaling araw, no? Kung meron mang gabi sa Pilipinas, ay gabi, madaling araw pala. Amen. Nabasa na po, no, ang ating key text sa mga oras na to, na matatagpuan po sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Amen. Tayo po, mga mahal kong kapatid, ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you, Lord, sa isa na namang araw, Panginoon, ang natapos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buong araw na paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa isang pribilehiyo, Panginoon, na ako ay yung muling gagamitin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Tulungan po ako, Panginoon, na maintindihan namin lahat, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Panginoon, ako po, Panginoon, o kaming lahat, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Sa kami man, Panginoon, ay nakagawa ng pagkakamali, Panginoon. Ito man ay sinadya o hindi, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maglinis nito, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, ang mga isipan, Panginoon, upang hindi ito maging hadlang sa banal na salita na aming marinig sa mga oras na ito. Lord, thank you, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay muling iyong pinagbuklod sa iyong ubasan sa mga oras na ito, Panginoon. Pag-ingatan mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, lalo na, Panginoon, mga kapatiran, Panginoon, na wala pa sa mga sandaling ito, Panginoon, nasaan man po sila, Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Panginoon, gamitin mo lang po ang aking buhay, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, wala po akong magagawa. Kung wala ka, Panginoon, ikaw po magsalita gamit ang aking bibig, Panginoon, upang maintindihan namin lahat, Panginoon, ang iyong banal na salita na aming pagbubulayan sa mga oras na ito. Lord, muli, thank you, Lord, sa pagkakataon, Panginoon. Ito ang hinihiling at dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Amen. Ang aking lalamunan ba ay medyo masakit. No. Ang topic ko po ay pamagatan ko po siyang overcoming trials. Ano po ba yung overcoming trials? Ito po, ang overcoming trials po, ito po yung pagharap o paglampas sa mga hamon sa buhay, no? Ito yung hindi pagsuko sa kahit na gaano kabigat na problema na ating pinagdadaanan o ating hinaharap. Ito po yung hindi tayo sumuko sa gitna ng problema, gaano man ito kabigat, gaano man ito kahirap, no? Ito po yun siya, no? Pangalawa, ito din po, overcoming trials, ito din po yung pananatiling matatag sa ating pananampalataya, no? Kasi tayong tao, minsan nakakaharap o nahaharap sa mga problema agad-agad, no? Agad-agad nating kini-question, agad-agad nating pinagdududahan ang kakayahan ng ating Panginoon, no? Sa halip na magduda tayo sa Kanya o sa halip na pagdudahan natin at magreklamo sa Diyos, panatilihin po nating matatag ang ating pananampalataya para tayo o para upang ma-overcome natin ang bawat pagsubok, no? sa ating buhay, paglalakbay dito sa mundo, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Minsan, ito ay tila napakabigat at nakakadurog ng kalooban. Nariyan ang pagsubok sa pananalapi, sa mga relasyon, mag-asawa, boyfriend, girlfriend, sa kalusugan, o maging sa ating pananampalataya. Sa mga ganitong sitwasyon, madali tayong manghina at magtanong kung bakit nangyayari ang mga ganito, ganyan sa atin, no? Ngunit ang unang Korinto chapter 10 verse 13 ay magbibigay sa atin ng malaking pag-asa at katiyakan, no? Sabi po,
sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo babayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen. Ang ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga iglesia sa Corinto at para sa lahat ng mananampalataya. So kasama tayo nito, mga mahal kong kapatid, no? Ang buong aklat ng buong aklat ng unang Korinto ay liham na ipinadala ni Apostol Pablo sa kongregasyon ng simbahan ng Korinto upang tugunan ang iba't ibang isyu at na magbigay ng patnubay sa kanilang pananampalataya at pamumuhay bilang mga mananampalataya. Amen. Ang unang point guys po, mga mahal kong kapatid, ang bawat pagsubok ay karaniwan sa tao. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng nararanasan natin, hindi lang tayo yung nakakaranas, no? Kundi lahat ng tao sa mundo nararanasan, magkaiba man ang oras, magkaiba man ang panahon, magkaiba man ang bansa, nararanasan din po nila kung ano man ang nararanasan natin, no? ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay nagsisimula sa paalala na ang mga pagsubok na naranasan natin ay karaniwan sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, ako, tayo ang dumaranas nito, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Bahagi ito ng karanasan ng lahat ng tao sa buong mundo. Sabi sa John 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen. Amen, no? Ang John 16:33 ay nagpapatunay na sa mundong ito, mga mahal kong kapatid, ay magkakaroon tayo ng problema o daranas tayo ng mga problema o pagsubok. Amen, no? Napakalinaw mga mahal kong kapatid, no? Sabi, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Hindi ito pangako ng buhay na walang kahirapan, mga mahal kong kapatid, kundi isang pangako na sa kabila ng kahirapan, may kapayapaan tayo kay Kristo. Amen, no? Sabi pa nga niya, no, sa John 16:33, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Napakalinaw mga mahal kong kapatid. Walang problema sa mundo na tayo lang ang nakakaranas, kung hindi lahat tayo. O walang sinabi, walang ipinangako ang ating Panginoon na walang problema na mabigat sa mundo. Bagkus nangako siya, manatili tayong magpakatatag dahil nagtagumpay na siya sa anumang problema o paghihirap dito sa mundo, no? Sa 1 Peter chapter 5 verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi ganun din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen. No? Ang 1 Peter chapter 5 verse 9 ay nagpapakita na ikaw, ako, o tayo ay hindi nag-iisa sa lahat ng
pagsubok na ating nararanasan. Ano man yun, no? Hindi ko man alam kung ano yung sitwasyon na inyong pinagdadaanan sa oras na ito, no? At hindi din nyo alam kung ano din po yung sitwasyon na aking hinaharap. Ngunit sinabi sa banal na kasulatan ng ating Panginoon, hindi ako, ikaw, o tayo nag-iisa sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan. Kaya lumaban tayo, mga mahal kong kapatid. Gaano man kabigat, na sa tingin natin sa sobrang bigat hindi na tayo nakakabangon, lumaban pa rin po tayo. At mas lalo pa natin tatagan ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. No? Halimbawa, tulad sa buhay ni Job. Si Job ay dumaranas ng matinding pagsubok, no? Nung nawala ang kanyang yaman, mga anak, at maging ang kanyang kalusugan. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkawala. Ngunit sa kabila ng lahat ay nanatili siyang tapat sa Diyos. Mababasa po yan, mga mahal kong kapatid, sa Job chapter 1 verse 20 hanggang 22, no? Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pagsubok ay walang pinipili, no? Ang bawat pagsubok ng tao o ang bawat pagsubok na meron tayo ay walang pinipili. Ito ay bahagi ng kalagayan ng bawat tao. Amen. No? Maging si Jesus, no? Maging si Jesus ay dumanas din ng matinding pagsubok nung siya ay nabubuhay, no? Dumanas siya ng pagsubok, tukso, parusa dito sa lupa, no? Mababasa po yan, mga mahal kong kapatid, sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 11. Naranasan niya ang pagtanggi, pagtataksil, at ang kalbaryo. Sa kanyang pagdaan sa lahat ng ito, binigyan niya tayo ng halimbawa kung paano humarap sa pagsubok na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa Lucas chapter 22 verse 42, sabi doon, Ama, kung maaari ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ninyo. Amen. No? Lahat po tayo, no, mga mahal kong kapatid, kapag dumaranas tayo ng problema, madalas natin sinasabi o madalas natin ipinagpipray na, Lord, alisin mo ang problema o alisin mo yung mga pinagdadaanan namin, no? Pero napakalinaw, mga mahal kong kapatid, hindi ang kalooban natin o ang kagustuhan natin ang masusunod, kundi ang kalooban ng Panginoong Diyos ang masusunod sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sa pointers to po, meron po ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos, no? Hindi niya tayo ipapahintulot na subukin ng higit sa ating makakaya. Ang ikalawang bahagi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay nagbibigay ng katiyakan at katapatan. Nagbibigay ng katiyakan sa katapatan ng Diyos. Amen, no? Sabi nga, no? Hindi niya tayo ipapahintulot na subukin ng higit sa ating makakaya. No, madalas natin to marinig, mga mahal kong kapatid, no, na kapag may problema tayo, isa sa ating mga kapatiran nagsasabi, laban lang, kaya mo yan, no? Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kaya. Ito madalas ko talaga yung naririnig. Sabi sa mga awit chapter 103 verse 14, awit chapter 103 verse 14, dahil alam niya ang ating kahinaan
Alam niyang nilikha tayo mula sa lupa. Amen. Ang awit chapter 103 verse 14 ay nagpapakita na alam ng Diyos ang ating limitasyon dahil siya ang lumikha sa atin at lubos niyang nauunawaan ang ating mga kahinaan. Amen, no? Sa Filipos chapter 4 verse 13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa atin. Amen. Ang Filipos chapter 4 verse 13, mga mahal kong kapatid, ay nagbibigay sa atin ng lakas na sa pamamagitan ni Kristo may kakayahan tayong harapin ang lahat ng bagay. No? Hindi tayo nag-iisa sa ating kahinaan at may lakas na nagmumula sa Diyos. Amen. Sa buhay ni Haring David, sa buhay ni David, mababasa po sa awit chapter 18 verse 6, sabi doon, sabi niya, kinakabahan ako, humihingi po ako ng tulong sa inyo, Panginoon kong Diyos, at pinakinggan niyo ang panalangin ko sa inyong templo. Amen. Maraming beses na dumanas si David ng matinding pagsubok, at kapahamakan. Naranasan niya ang pagtugis ni Haring Saul at ang pagtataksil ng kanyang anak na si Absalom. Ngunit sa bawat pagsubok, lumapit siya sa Diyos at napatunayan ang kanyang katapatan. Hindi siya kailanman pinabayaan ng Diyos. Amen, mga mahal kong kapatid. Katulad ni David, lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok o paghihirap sa buhay. Maaaring sa mga sandaling ito, iilan sa atin o isa man sa atin ang nakaharap, hindi ako sigurado, or bawat isa sa atin nahaharap sa matinding pagsubok, or sa ating pagtatrabaho dito sa ibang bansa, sa araw-araw na pamumuhay natin dito kasama ang ating mga amo, ay may tuturing natin na pagsubok, At katulad ni David, pinili niyang lumapit sa Diyos at magtiwala sa kanyang katapatan. Ganun din po dapat tayo, mga mahal kong kapatid. Piliin nating magtiwala sa kanyang katapatan na hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Amen, no? Kahit minsan, hindi natin naiintindihan yung sitwasyon, manatili lang po tayo, magtiwala lang po tayo sa pangako at katapatan ng ating Panginoon. Amen. Ang pointers 3 po, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ay gagawa ng paraan para makalabas tayo sa pagsubok. Ang huling bahagi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay ang pinakamahalaga. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen, no? Napakalinaw, mga mahal kong kapatid, no? Ito ay hindi pangako na aalisin niya ang pagsubok o ang mga problema dito sa mundo or ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, no? Kundi ito ay pangako na may paraan upang magtagumpay or upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na ating kinakaharap o nararanasan sa mga sandaling ito. Amen. Sa Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo.
Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaraan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Amen. Ang Isaiah chapter 43 verse 2 ay nagpapakita ng presensya ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Hindi tayo nag-iisa. Amen. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na ang Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. No? Ang Roma chapter 8 28 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang lahat ng bagay, maging ang mga pagsubok, problema, ay ginawa o gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. No? Maging ang mga pagsubok at problema ay ginawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Amen. No? Sa buhay ni Jose, no? Si Jose ay dumanas ng matinding pagsubok din, no? Mula sa kanyang mga kapatid na nagbinta sa kanya bilang alipin. Nabilanggo siya sa Ehipto, no? Sa Egypt, sa loob ng maraming taon nang siya ay paratangan ng asawa ni Potiphar. Ngunit sa lahat ng pagsubok, si Jose ay nanatiling tapat at ang Diyos ang gumawa ng paraan para siya ay makalabas at kalaunan ay naging pinakamayamang tao sa Ehipto. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya ay ginamit ng Diyos para sa isang mas malaking layunin. Amen, no? Minsan, mga mahal kong kapatid, no, yung akala natin na yung may mga hinaharap tayo or may nakakaranas tayo ng mga matinding problema, para sa atin matinding problema, no? Minsan iniisip natin na sobra-sobra na. Pero para sa ating Panginoon, minsan ginagamit niya 'yon para sa mas malaking plano niya para sa ating mga buhay. No? Kumbaga, tinitest niya tayo kung hanggang saan o kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Kanya. No? Sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, no? Ito ay sinabi ni Jose, no? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Amen. No? Napakalinaw, mga mahal kong kapatid, no? Ang ibig sabihin, mga kapatid, minsan ipinapahintulot ng Diyos ang lahat ng nararanasan natin ngayon o kung ano man ang ating pinagdadaanan. Minsan pinapahintulot ng Diyos hindi para pahirapan tayo, kundi para makita at mapatunayan natin kung gaano nga ba katatag ang ating katapatan at pananampalataya sa Diyos. Amen. No? Ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa pagsubok. Una, mga mahal kong kapatid, hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok o pinagdadaanan. Ang mga pagsubok na naranasan natin ay karaniwan sa lahat ng tao. Maaaring hindi natin maintindihan, no? Minsan, or marami sa atin dumaranas ng ganitong problema, nagkukwento sa atin, minsan hindi natin sila maintindihan kasi hindi natin yun naranasan, no? Ngunit mga mahal kong kapatid, meron din tayong mga naranasan na hindi pa nila naranasan, o maaaring yung naranasan
nararanasan nila ngayon, hindi pa natin nararanasan, kaya hindi natin yon maintindihan. Pero sabi nga sa ating Panginoon, lahat lahat ng dinaranas, sabi nga no, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, no? Ibig sabihin, lahat po tayo nakakaranas ng bawat pagsubok o problema, no? Pangalawa, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo ipapahintulot na subukin ng higit sa ating makakaya. Amen. Dahil alam niya ang ating limitasyon at mayroon siyang kontrol sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Lagi po nating isipin, mga mahal kong kapatid, no? May problema man tayong dinaranas, hindi ibig sabihin na pinapahirapan tayo ng Panginoon. Kundi upang makita kung gaano nga ba katatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Pangatlo, sa bawat pagsubok, gagawa ang Diyos ng paraan upang makalabas tayo, upang makalabas o makaya natin ang isang sitwasyon. Amen, no? Palagi nating tandaan, mga mahal kong kapatid, na mayroong palaging paraan na ibibigay ang Diyos upang malampasan natin ang bawat hamon o pagsubok. Hindi niya tayo iiwan sa gitna ng laban. Amen, no? Overcoming trials. Yan po, no, ang ating topic. Yung overcoming trials, ito po ang pagharap at paglampas sa mga sa hirap o hamon sa buhay. Hindi po to pagtakas sa problema, kundi harapin ang bawat problema na meron tayo. Paano naman po natin, mga mahal kong kapatid, no? Paano naman po natin ma-overcome ang bawat trials na ating pinagdadaanan o ating hinaharap araw-araw o ating haharapin pa sa darating na mga araw? Una, mga mahal kong kapatid, magtiwala sa katapatan ng Diyos. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 verse 6, chapter 3 verse 5 and 6, sabi po sa 5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Ang bawat pagsubok, mga mahal kong kapatid, sa bawat pagsubok, tandaan natin na tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kaya manatili tayong magtiwala sa Kanyang katapatan at humawak sa Kanyang pangako. Amen. Pangalawa, mga mahal kong kapatid, paano natin ma-overcome ang bawat trials na ating haharapin pa o hinaharap? Pangalawa, humingi ng karunungan at lakas sa Diyos. Sa Isaiah chapter 1 verse 5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen. No? Ang ating mahal na Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay kusang nagbibigay kapag tayo ay humihingi, kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Kusa niyang binibigay ang ating mga pangangailangan. Hindi man yun agad-agad, ngunit manatili lang po tayo, no? Manatili lang po tayo magtiwala sa Kanyang pangako. Magbibigay o ibibigay at ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi
ay hindi manghihina. Amen. No? Sa halip na sumuko tayo, mga mahal kong kapatid, sa anumang bigat ng ating mga pinagdadaanan o ng ating pinag-iisip, manalangin at humingi tayo ng karunungan sa Diyos kung paano natin harapin ang bawat pagsubok at bigyan niya tayo ng lakas para tayo ay makatagal sa anumang pagsubok na kanyang ibinigay sa atin. Amen. Amen. Paano natin ma-overcome ang bawat trials na ating haharapin o kinakaharap, mga mahal kong kapatid? Pangatlo, tumingin sa pagsubok bilang oportunidad. Sa Roma chapter 5 verse 3 and 4, no? Sa 3, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natuto tayong magtiis. Amen. Sa 4, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Tumingin sa pagsubok bilang oportunidad. Amen. Huwag po nating tingnan ang bawat pagsubok o bawat pinagdadaanan, bawat problema na meron tayo na ngayon bilang pasakit sa atin. No? Huwag po nating tingnan bilang pasakit, kundi bilang pagkakataon para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. No? Ang mga problema, pagsubok, kunin po natin ito na lakas. Gawin po natin itong inspirasyon para tayo mas lalo pang lumago sa pananampalataya at magiging mas matatag pa tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon upang makita natin ang kamay ng ating Panginoon na palaging handang tumulong sa atin. Amen. Amen. Yun po, no, mga mahal kong kapatid. Nawaya. May nakuha po tayo aral, no? Sa ating topic ngayon, overcoming trials. Overcoming trials, ito po ang pagharap, paglampas sa hirap o hamon sa buhay. No? Hindi ito ang pagsuko o ang pagtakas sa isang problema na ating kinakaharap. Overcoming trials ay pananatiling matatag sa pananampalataya. No? Sa halip na questionin natin o pagdudahan natin ang Panginoon kung bakit natin to nararanasan, kung ano man ang ating nararanasan ngayon, patuloy po tayong magtiwala sa Kanya at magpapatuloy tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Amen, no? Overcoming trials, paglabas o paglabas ng mas malakas, no? Kapag nandun tayo sa isang problema, isang pagsubok, tayo po ay mahina. Kailangan po talaga natin lumapit sa Panginoon upang tayo ay palakasin, upang tayo ay bigyan ng lakas, aral, karunungan, no? Sa bawat sitwasyon na ating hinaharap. Kadalasan, ang pagdaing sa bawat pagsubok ay nagre-resulta sa pagiging mas matatag ng ating pananampalataya, pagiging mas marunong at pagpapakita sa mga aral na nais ituro ng Diyos sa atin. Sa gitna ng ating pinagdadaanan, ito ay hindi lamang pagtakas sa problema, kundi pagtanda at paglago sa ating pananampalataya. Amen. Konklusyon
portion po, no, mga mahal kong kapatid, at dito po ako magtatapos. Sa atin pong pagtatapos, balikan natin ang mahalagang pangako, no, ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen. Huwag po natin kalimutan, mga mahal kong kapatid, no, na sa bawat pagsubok na ating hinaharap o kakaharapin pa lang, mayroon tayong Diyos na tapat, isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na may kakayahang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Isang Diyos na may kakayahang tulungan tayo. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo haharap sa pagsubok na higit sa ating makakaya. At sa bawat pagsubok, mayroon siyang inihandang paraan upang ikaw, ako, o tayo ay makakalabas at makakatagal sa isang sitwasyon na kanyang inihanda bilang test sa atin. Kaya't magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso at lumakad tayo sa landas ng may pananampalataya at pag-asa, sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanyang mga pangako. Amen. Tayo po ay manalangin, mga mahal kong kapatid. Yes, Lord. Father God in heaven, thank you, Lord, sa katagumpayan ng iyong gawain sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon, na aming napagbulayan sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga pangako, sa tapat mong pangako, Panginoon, na sa oras, Panginoon, na kami ay nahaharap sa anumang klase ng pagsubok o problema, Panginoon, ay palagi kang nandyan, Panginoon. Kailangan lamang namin, Panginoon, magpakatatag sa aming pananampalataya. Kailangan lang namin maghintay, Panginoon, sa oras, Panginoon, na iyong itinakda, Panginoon, dahil tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy mong iniingatan, Panginoon. Patawarin mo din po kami, Panginoon, kung kami minsan, Panginoon, ay nagdududa sa iyong mga pangako o nagdududa sa iyong kakayahan, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming pag-ingatan, Panginoon. Patuloy mo pong ipuspos sa amin ang iyong banal na salita, Panginoon, upang, Panginoon, kami ay hindi manlupaypay sa bawat pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan o aming kinakaharap, Panginoon. Sa mga problema, Panginoon, o mga pagsubok, Panginoon, na darating pa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay o samahan kami, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng iyong lakas, karunungan, Panginoon, upang aming mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na aming kakaharapin pa, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandirito, na handang sa nakapakinig, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy mo pong puspusin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo po silang pag-ingatan, Panginoon, na saan man po ang bawat isa sa amin, Panginoon, anuman ang ginagawa, Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, sa isa na naman pong gabi ang matatapos, Panginoon. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng anak na si Kristo Jesus. Sa ikaw lamang, Lord, ang aming sasambahin, Panginoon. Amen and amen. 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 Muli, mga mahal kong kapatid, no? Isang mapagpala at mabiyayang gabi po, madaling araw sa ating lahat, mga mahal kong kapatid. Naway may natutunan po tayo, aral, no? Mula po sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Wala po akong alam sa bawat isa o bawat sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ngunit ang ating Panginoon ay palaging nagpapaalala. Ang
ang bawat pagsubok na ating dinaranas sa mga oras na ito o sa mga haharapin pa natin ay palaging nandyan ang Panginoon o palaging may inihanda ang paraan ang Panginoon upang malampasan ang bawat pagsubok. Kailangan lang po nating magtiwala sa kanyang mga pangako, magtiwala tayo sa kanya, magtiwala at magpapakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen. Balik po sa iyo, Sister Marimar. Thank you so much po sa pagkakataon.